Welcome back to our channel, kung saan pinag-uusapan natin ang mga pinaka-importanteng development sa defense at military technology ng Pilipinas. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang makasaysayang milestone sa larangan ng local defense innovation. Officially funded na as of July 1, 2025, ang Sidlak Conaway Project, isang unmanned surface vehicle or USV na dinevelop mismo ng ating sariling mga engineers sa Mindanao. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang Sidlak Conaway Project ay isang research and development initiative na nakatuon sa paggawa ng unmanned surface vehicle o bangkang walang sakay na tao pero kayang mag-operate remotely. Ito ay gawa ng MSUIIT Robotics, Instrumentation, and Control Engineering Laboratory, isang research unit sa loob ng Mindanao State University Iligan Institute of Technology. Layunin nitong makabuo ng locally developed platform para sa maritime surveillance, intelligence gathering, at humanitarian operation. Kumbaga, para itong floating drone na pwedeng gamitin ng Philippine Navy o Coast Guard sa mga critical missions. Globally, napakalaki ng role ngayon ng unmanned maritime systems. Sa South China Sea, ginagamit ng ibang bansa ang mga USV para sa covert monitoring at border patrol. Sa pamamagitan ng USV, pwede nating mabantayan ang ating karagatan kahit walang direct risk sa buhay ng ating mga tauhan. Bukod pa rito, mas mura itong option para sa surveillance, lalo na't hindi kailangan ng malalaking barko. Ibig sabihin, kung mapapagana at mamanufacture ang Sidlak Conaway sa mas malaking scale, posibleng makatulong ito sa modernization efforts ng AFP lalo na sa maritime domain awareness. Ang DepDev o Department of Economy, Planning, and Development ay isang government funding body na nakatutok sa pagpapalakas ng mga local R&D initiatives, kabilang na ang mga may strategic value sa defense, maritime security, at technological innovation ng bansa. Ngayong officially funded na ang Sidlak Conaway Project, ibig sabihin ay kinikilala na ito bilang strategic project na pwedeng mag-evolve into full deployment readiness in the future. Magbibigay ang DepDev ng resources tulad ng upgraded testing platforms, prototype development assistance, at interagency collaboration para mapabilis ang refinement ng project. Ayon sa mga researchers ng MSUIIT, ang development ng Sidlak Conaway ay nagsimula bilang isang student-led robotics project. Pero dahil sa potential nito sa maritime defense, pinalawak ito bilang full research program na may kasamang sensors, autonomous navigation, GPS integration, at real-time data transmission. Sa ngayon, nasa design phase pa lamang ang Sidlak Conaway Project at wala pang aktwal na physical prototype o field testing na nagaganap. Ang mga initial simulations at feasibility studies ay isinagawa lamang sa loob ng laboratory gamit ang computer-aided modeling, kung saan tinest ang wave resistance, track-on capabilities, at structural behavior sa virtual environment. Gamit ang locally sourced concepts at open-source development tools, pinatunayan ng mga taga-Mindanao na kahit wala pang pisikal na prototype, may potensyal na makabuo ng sariling defense technology ang bansa. Ngayong opisyal na itong pinondohan ng DepDev, magsisimula na ang aktwal na materialization ng unang functional prototype. Sa pamamagitan ng locally sourced materials at open-source technology, pinatunayan ng mga taga-Mindanao na may kakayahan ang bansa na bumuo ng sariling defense innovations kahit limitado ang resources. Ngayong may opisyal ng pondo mula sa DepDev, magsisimula na ang aktwal na materialization ng prototype at seryosong development phase ng proyekto. Ang Sidlak Conaway ay posibleng magamit sa mga sumusunod: maritime border patrol sa coastal areas, lalo na sa southern Philippines; environmental monitoring, gaya ng illegal fishing detection; disaster response operations, pwedeng magdala ng supplies sa baha o emergency zones; ISR missions or intelligence, surveillance, and reconnaissance. Bukod pa rito, posibleng i-integrate ang AI-based pattern recognition para sa automated threat detection. Kapag naging successful ang full testing at evaluation ng prototype, may potential itong gawing mass-produced system na pwedeng ipamahagi sa Philippine Navy o PCG. Maaari rin itong maging training platform para sa engineering students,
future naval officers, at disaster response teams. Kung makakakuha ito ng support mula sa private sector at defense contractors, posible rin itong i-export sa mga karatig bansa bilang part ng regional cooperation. Sa kasalukuyan, pinaplano na rin ng MSUIIT ang mas malawak na collaboration sa mga key stakeholders gaya ng DOST, NAMRIA, at Marina para mas mapalawak ang aplikasyon ng SIDLAC Kanaway. May potential din itong makipag-ugnayan sa mga state universities and colleges, SUCs, sa Visayas at Luzon para sa localized testing at optimization depende sa environmental conditions ng bawat rehiyon. Bukod sa physical performance ng USV, malaking focus rin ngayon ang pag-improve sa cybersecurity features ng system. Dahil isa itong remotely operated vehicle, napakahalaga ng secure communication protocols upang hindi ito ma-hack o ma-intercept ng foreign actors. Kaya naman, kasama sa mga susunod na development phases ang encrypted communications, anti-jamming measures, at fail-safe protocols. Hindi lang kasi ito tungkol sa paggawa ng hardware, kailangan din itong ma-integrate sa broader defense network ng bansa. Isa pa sa tinitingnan na expansion ay ang integration with drone systems at satellite monitoring. Sa hinaharap, maaaring mag-link ang SIDLAC Kanaway sa aerial drones para sa combined sea-air operations. Imagine having a Philippine-made air and sea unmanned patrol system working together in real time, isang malaking hakbang ito tungo sa advanced multi-domain defense capabilities. At kung magiging matagumpay ang unang batch ng full-scale prototypes, tinitingnan na rin ng mga developer ang posibilidad ng commercial variants. Gaya ng paggamit nito ng mga LGU para sa disaster monitoring, coastal tourism security, at marine research. Kaya ang project na ito, bagamat military in nature, ay may dual-use potential na pwedeng makinabang ang mas malawak na sektor ng lipunan. Pero kahit promising ang SIDLAC Kanaway project, hindi rin may kakaila na maraming deployment challenges ang kailangang paghandaan. Una na rito ang logistics at maintenance support, kailangan ng mga coastal units ng sapat na training at equipment para ma-operate at ma-repair ang ganitong klaseng teknolohiya. Pangalawa, kailangan ng consistent funding para sa mass production at refinement. Kung magbabago ang priority ng administrasyon o mawala ng suporta, pwedeng maantala ang full potential ng proyekto. Isa pang factor ay ang acceptance ng military operators mismo. Hindi lahat agad ay sanay sa paggamit ng unmanned systems, kaya kailangan din ng mas malalim na orientation at integration ng mga bagong technology sa existing doctrines ng AFP. Pero kung mapagtagumpayan ang mga ito, ang SIDLAC Kanaway ay maaaring magsilbing template para sa susunod na generation ng locally made defense systems. Maaaring magbukas ito ng mas maraming R&D projects mula sa ibang rehiyon, pwedeng magkaroon ng Pinoy-made unmanned aerial systems, autonomous underwater vehicles, o AI-based radar systems. Ito ang simula ng isang ecosystem kung saan ang innovation ay hindi lang centralized, kundi distributed sa mga universidad, lokal na talento, at mga independent engineers sa buong bansa. Ang SIDLAC Kanaway project ay patunay na hindi na tayo umaasa lang sa foreign military tech. Unti-unti nang bumubuo ang Pilipinas ng sariling innovation ecosystem para sa defense needs natin. Habang tumitindi ang regional maritime competition, mahalaga na meron tayong sariling teknolohiya na maaasahan. Kaya abang-abangan pa natin ang mga susunod na developments ng project na ito. Kung gusto nyong updated palagi sa ganitong klaseng balita, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell. Hanggang sa susunod na video, mabuhay ang gawang Pilipino!